Si Srinivas Acharya. Ang ama ni Srinivas ay si Chaitanya Das. Dati, iba ang kanyang pangalan. Sa isang pagkakataon, pumunta siya sa Katwa na may balak sana siyang magsanyas. Pagdating niya sa Katwa, nakita niya ang isang barbero na malapit nang putulin ang buhok ni Lord Chaitanya Mahaprabhu. Nang makita ito ni Chaitanya Das, katulad ng mga iba pang mga deboto, labis siyang nalungkot at ang tanging nasabi niya ay, "Chaitanya! Chaitanya!" Mula noon, tinawag na siyang Chaitanya Das ng lahat. Makaaraan ng ilang panahon, nag-asawa si Chaitanya Das. Isang araw, sinabi ng kanyang asawa, "Mahal kong asawa, nagkaroon ako ng panaginip kung saan dumating sa akin si Lord Chaitanya at sinabi niya na magka-anak tayo." Sinabi ni Chaitanya Das, "Sinasabi mo bang magkakaanak tayo o may iba pa?" Sumagot ang kanyang asawa, "Hindi ako nagsisinungaling. Totoo, dumating sa akin si Chaitanya Mahaprabhu sa aking panaginip at sinabi niya na magkaanak tayo." Hindi pa rin kumbinsido si Chaitanya Das at sinabi, si Chaitanya Mahaprabhu ay nasa Jagannath Puri. Kaya pupunta tayo roon at tatanungin siya ng personal kung ito nga ba ang kanyang nais. Naglakbay si Chaitanya Das at ang kanyang asawa patungo sa Jagannath Puri upang makaharap si Chaitanya Mahaprabhu. Pagdating nila sa dam, nakita nila ang sankirtan o ang pag-awit ng mga banal na pangalan ng Diyos na laganap at nagaganap sa harap ng templo ng Jagannath. Si Mahaprabhu ay nasa gitna. Napapalibutan siya ng marami niyang deboto at mga sanyas. Ngunit nang makita ni Chaitanya Mahaprabhu ang mag-asawa, agad siyang nagbigay daan upang salubungin sila at inimbitahan silang lumapit. Nagtaka ang lahat. Sino ang mga taong ito? Bakit sila espesyal? At bakit binibigyan sila ni Chaitanya Mahaprabhu ng espesyal na atensyon? Nang makausap sila ni Sri Chaitanya Mahaprabhu, sinabi niya, "Chaitanya Das, tama ang iyong asawa. Nais kong magkaroon kayo ng anak at nais kong pangalanan niyo siya ng Srinivas." Labis na natuwa si Chaitanya Das at ang kanyang asawa sa utos na ito mula sa Panginoon. Nanatili sila sa Jagannath Puri ng ilang panahon at sumali sa kirtan ni Chaitanya Mahaprabhu. Sila'y lubos na naging masaya. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik sila sa Nabadwip at hindi nagtagal, isang magandang batang lalaki ang isinilang. Sa murang edad, nakilala ni Srinivas si Vishnupriya Devi, ang asawa ni Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ngunit sa panahong iyon, si Chaitanya Mahaprabhu ay wala na sa mundong ito.
Nang si Srinivas ay 4 na taong gulang, pumasok siya sa silid dasalan ng kanilang tahanan at nakita ang kanyang ama na umiiyak. Tinanong niya, "Ama, bakit ka umiiyak?" Sumagot ang kanyang ama, "Umiiyak ako dahil wala akong pagmamahal kay Radha at Krishna. Wala akong pagmamahal kay Chaitanya Mahaprabhu. At ako ay talagang fallen soul." Sumabay na rin sa pag-iyak si Srinivas at sinabi, "O ama, ako rin po. Wala rin po akong pagmamahal." Nang marinig ng kanyang ina ang kanilang pag-iyak, pumasok siya sa silid at tinanong kung bakit sila umiiyak. Nang marinig niya ang dahilan, sabay-sabay na silang tatlo na nag-iyakan. Si Srinivas ay 8 o 9 na taong gulang nang dumating ang isang sanyasi sa kanilang tahanan. Nagsalita ang sanyasi tungkol kay Krishna, Krishna Kata, at sa lahat ng naroroon, silang lahat ay natuwa at nasiyahan. Sinabi ni Chaitanya Das sa sanyasi, "Ikaw ay isang dakilang tagapangaral. Mayroon bang anumang bagay na maitutulong ko sa iyo? O anumang bagay na nais mong matanggap mula sa akin?" Sumagot ang sanyas, "Ang nais ko ay hindi ko masasabi sa iyo, mahal kong Chaitanya Das." Sagot ni Chaitanya Das, "Anong ibig mong sabihin na hindi mo ito masasabi? Ako ay isang girhasta, may asawa, at tungkulin ko na tratuhin ng maayos ang isang sanyas. Kaya huwag kang mag-atubili. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong kailangan." Sinabi ng sanyas, Hindi ko sasabihin sa iyo. Hindi mo magugustuhan ang aking hihilingin." Nang marinig ito ni Chaitanya Das, mas lalo niyang ninais na pasayahin ang sanyas at sinabi, "Kailangan mong sabihin kung ano ang iyong nais. Hindi ka makakaalis sa aming tahanan hanggat hindi mo sinasabi kung ano ang iyong nais. Anumang hilingin mo ay ibibigay ko sa iyo." Sa huli, sinabi ng sanyas kung ano ang kanyang nais. "Ang iyong anak, Srinivas, ang nais ko. Gusto ko siyang isama sa akin." Nawalan ng malay si Chaitanya Das at bumagsak sa sahig nang marinig ang kahilingan ng sanyas. Alam niya na wala na itong balikan. Ang kanyang anak na si Srinivas, ang kaloob na natanggap niya mula kay Sri Chaitanya Mahaprabhu, ay kinakailangang ibalik na sa tunay na may-ari nito. Kanya si Srinivas ay napasama na sa sanyas at sila ay maglalakbay upang tumubo sa kanilang mga puso ang mas malalim na devotional service o paglilingkod sa Diyos. Haribol.